Sa isang payapang baryong nakaharap sa malawak na dagat ay naninirahan ng isang binatang mangingisda na nagngangalang Lando. Bata pa lamang siya nang mawala ang kanyang ama sa gitna ng isang malakas na bagyo. Mula noon, ang dagat ang naging kaibigan at kasabay nito ay naging pinakamalaking pagsubok sa kanyang buhay. Ang kanyang ina, si Aling Rosa, ang nagpalaki sa kanya sa pamamagitan ng pagtitinda ng mga pinatuyong isda at paghahabi ng banig upang may maipangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Lumaki si Lando na sanay sa hirap. Bago pa sumikat ang araw ay bumabangon na siya upang ihanda ang kanyang maliit na bangka. Ang bangkang iyon ay minana pa niya sa kanyang ama. Marami na itong bitak at ilang ulit na ring kinumpuni, ngunit maingat niya itong inaalagaan sapagkat iyon na lamang ang alaala ng kanyang ama. Hindi man siya nakakahuli ng maraming isda, hindi kailanman sumagi sa isip ni Lando ang mandaya. Hindi siya gumagamit ng bawal na paraan ng pangingisda. Naniniwala siyang ang dagat ay biyaya na dapat alagaan at hindi abusuhin. Kilala siya ng buong baryo bilang isang mabuting tao. Kapag may matandang mangingisdang hindi na kayang itulak ang bangka, siya ang unang tumutulong. Kapag may batang nagugutom, ibinibigay niya ang bahagi ng kanyang huli kahit kaunti lamang ang naiuuwi niya sa kanilang bahay. Madalas siyang pagsabihan ng kanyang ina, "Lando, unahin mo rin ang sarili mo. Kaunti na nga ang ating pagkain, ibinibigay mo pa." Ngumingiti lamang siya. "Inay, mas masarap pong kumain kapag alam mong wala kang iniwang nagugutom." Napapailing si Aling Rosa, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay ipinagmamalaki niya ang kanyang anak. Hindi lahat ay humahanga kay Lando. Sa baryo ay may isang mayamang mangingisdang nagngangalang Don Marcelo. Siya ang may pinakamalaking bangka at pinakamaraming tauhan. Dahil sa kanyang kayamanan, nais niyang siya lamang ang igalang ng mga tao. Napapansin niyang mas maraming nagmamahal kay Lando kaysa sa kanya. Anong meron sa mahirap na yan? Minsan ay naiinis niyang tanong sa kanyang mga tauhan. Marahil po ay dahil mabuti siyang tao. Maingat na sagot ng isa. Hindi natuwa si Don Marcelo. Ang kabutihan ay hindi nakakabili ng yaman. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalo lamang tumitibay ang respeto ng mga tao kay Lando. Isang umaga, maagang pumalaot si Lando. Tahimik ang dagat. Bahagyang sumasayaw ang mga alon habang unti-unting sumisilip ang araw sa silangan. Pinagmasdan niya ang malawak na karagatan. "Salamat sa panibagong araw." Mahina niyang sambit. Inihagis niya ang kanyang lambat at matiyagang naghintay. Lumipas ang ilang oras ngunit kakaunti lamang ang kanyang nahuli. Sa halip na magreklamo, ngumiti lamang siya. "Sapat na ito para sa atin, inay." Habang pauwi siya, napansin niyang may isang maliit na bangka na inaanod ng agos. Nakita niyang naroon ang matandang si Mang Isko na halos mawalan na ng lakas sa pagsagwan. Agad niyang nilapitan ito. "Mang Isko, ayos lang po ba kayo? Hindi na kinakaya ng aking katawan, Lando." Walang pag-aalinlangang hinila ni Lando ang bangka ng matanda hanggang sa ligtas silang makarating sa pampang. Maraming nakakita sa ginawa niya. Ngunit para kay Lando, isa lamang itong karaniwang pagtulong. Kinagabihan, nagtipon ng mga tao sa tabing dagat. Isa itong lumang kaugalian ng baryo. Tuwing kabilugan ng buwan ay nagsasama-sama sila upang magpasalamat sa dagat na nagbibigay ng kanilang ikinabubuhay. Habang nakikinig si Lando sa matatandang nagkukwento, nagsalita ang pinakamatandang mangingisda sa baryo, si Mang Celso. Matagal nang may alamat tungkol sa dagat na ito. Tahimik na nakinig ang lahat. Sinasabi nilang may isang diwatang dagat na nagbabantay sa buong karagatan. Napatingin ang mga bata sa isa't isa. Nagpapakita lamang siya sa taong may tunay na kabutihan. May ilan ang napangiti, may ilan namang hindi naniwala, ngunit nagpatuloy si Mang Celso.
Hindi siya naaakit sa kayamanan. Hindi rin siya nagpapakita sa mga sakim. Ang puso lamang na handang magsakripisyo para sa kapwa ang kanyang kinikilala. Tahimik na nakinig si Lando. Hindi niya iyon inisip na maaaring mangyari. Para sa kanya, isa lamang itong lumang alamat na ipinamamana ng mga ninuno. Ngunit hindi niya alam na sa mga susunod na araw, magsisimulang magbago ang takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, muling nagtungo si Lando sa dagat. Malamig ang simoy ng hangin at tila kakaibang katahimikan ang bumabalot sa buong karagatan. Habang papalayo ang kanyang bangka sa pampang, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya may paliwanag. Para bang may mga matang tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa kailaliman ng dagat. Hindi siya natakot. Sa halip, ipinagpatuloy lamang niya ang kanyang paglalayag. Walang kaalam-alam na ang araw na iyon ang magiging simula ng isang pambihirang himala na magpapabago hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi maging sa kinabukasan ng buong baryo. Madilim pa ang kalangitan nang tuluyang makarating si Lando sa paborito niyang pangingisdaan. Bahagyang sumisilip ang mapulang liwanag ng umaga sa silangan, ngunit nananatiling tahimik ang dagat. Tanging ang banayad na hampas ng mga alon sa kanyang maliit na bangka ang maririnig. Huminga siya ng malalim at tinihagis ang kanyang lambat. Maraming sandali ang lumipas. Nang hilahin niya ito, kakaunti lamang ang laman. Ilang galunggong at 2 matabang tamban ang kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Salamat pa rin, mahina niyang sambit. Inayos niya ang mga nahuling isda at muling inihagis ang lambat sa mas malalim na bahagi ng dagat. Habang naghihintay, napansin niyang unti-unting nagbabago ang kulay ng kalangitan. Ang dating bughaw ay nababalutan ng makakapal na ulap. Ang banayad na hangin ay naging malamig at mabigat. Napabuntong hininga siya. Mukhang uulan. Hindi nagtagal ay nagsimulang lumakas ang hangin. Unti-unting lumalaki ang mga alon. Umuugong ang karagatan na tila may kung anong ipinahihiwatig. Nagpasya si Lando na hilahin na ang kanyang lambat at umuwi bago pa tuluyang lumala ang panahon. Ngunit nang sinubukan niyang hilahin ang lambat, tila may napakabigat na humihila rito pababa. Hindi niya ito maigalaw, napakunot ang kanyang noo. Hindi naman kaya malaking isda ito? Dahan-dahan niyang hinila ang lubid. Kumakapit ang kanyang mga kamay sa gaspang ng lubid habang pilit niyang iniaahon ang mabigat na lambat. Lumipas ang ilang minuto bago niya tuluyang naiangat ang kalahati nito. Ngunit sa halip na dambuhalang isda, isang malaking pagong ang kanyang nakita. Nakabalot dito ang lambat at mahigpit na nakasakal sa mga palikpik nito. Nagpupumiglas ang pagong ngunit lalo lamang itong naiipit. Nag-aalangan si Lando. Kung pakakawalan niya ang pagong, baka tuluyang masira ang kanyang lambat. Iyon na lamang ang natitira niyang maayos na gamit sa pangingisda. Ngunit nang makita niya ang nanginginig na mga mata ng hayop, nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Sandali lamang, tutulungan kita. Maingat niyang inilapit ang pagong sa bangka. Ginamit niya ang kanyang maliit na kutsilyo upang isa-isang putulin ang mga lubid na bumabalot dito. Mahirap ang ginagawa niya, lalong lumalakas ang hangin. Patuloy na umiindayog ang bangka. Ilang ulit muntik siyang mahulog sa dagat. Ngunit hindi siya tumigil. Isa-isang naputol ang mga tali. Sa wakas ay nakalaya ang pagong. Hindi agad ito lumangoy palayo. Sa halip ay nanatili ito sa tabi ng bangka. Tahimik lamang itong nakatingin kay Lando. Nagtaka siya. Bakit hindi ka pa umaalis? Hindi kumilos ang pagong. Para bang may nais itong ipahiwatig. Ilang sandali pa ang lumipas bago ito dahan-dahang lumubog sa kailaliman ng dagat. Ngunit bago ito tuluyang mawala, tila may kakaibang liwanag na kumislap sa ilalim ng tubig. Saglit lamang iyon. Nang muli siyang tumingin, wala na ang pagong. Hindi na niya iyon gaanong inisip.
Mas mahalaga ngayon ang makauwi bago pa tuluyang sumama ang panahon. Ngunit tila huli na ang lahat. Sa loob lamang ng ilang minuto, lumakas ng husto ang hangin. Nagdilim ang buong paligid. Humahampas ang malalaking alon sa kanyang bangka. Napakapit siya sa timon. Unti-unting napuno ng tubig ang bangka. Patuloy siyang nagsagwan habang humihingi ng lakas. Huwag mo po akong pababayaan. Biglang may isang napakalaking alon ang humampas. Umangat ang bangka at halos tumaob. Napapikit si Lando. Nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, may napansin siyang kakaiba. Sa gitna ng maitim na dagat ay may isang mapusyaw na bughaw na liwanag. Hindi ito kidlat. Hindi rin ito liwanag mula sa pampang. Mistulang nagmumula ito sa ilalim mismo ng dagat. Habang papalapit ang kanyang bangka, tila gumagaan ang hampas ng mga alon sa kanyang paligid. Ang malalaking alon na kanina'y nagbabadyang lumamon sa kanya ay tila umiiwas sa kakaibang liwanag. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nakikita. Makalipas ang ilang sandali, unti-unting humina ang bagyo. Bumalik ang katahimikan. Nagmistulang walang nangyari. Napatingin siya sa langit. Ang makakapal na ulap ay unti-unti nang naghihiwa-hiwalay. Lumitaw muli ang sinag ng araw. Ligtas siyang nakauwi. Pagsapit niya sa baryo, nagulat ang mga tao nang makita siyang buhay. Akala namin ay inabutan ka ng bagyo. May ilang bangkang hindi pa nakakabalik. Nakauwi ka pa. Ngumiti lamang si Lando. Hindi ko rin alam kung paano ako nakaligtas. Habang kinakausap niya ang mga tao, hindi niya napansing sa malayo ay nakatanaw sa kanya ang matandang si Mang Celso. Matagal itong hindi nagsalita. Pagkaraan ng ilang sandali ay marahan itong lumapit. Lando? Opo, Mang Celso? May nakita ka ba sa dagat? Nagulat siya. Paano ninyo nalaman? Ngumiti ang matanda. Hindi lahat ng inililigtas ng dagat ay nagbabalik na may parehong kapalaran. Napatitig si Lando sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagtanong, tahimik nang naglakad palayo ang matanda. Iniwan siyang puno ng pagtataka. Hindi niya alam na ang pagong na kanyang iniligtas ay hindi isang karaniwang nilalang. At ang liwanag na kanyang nasaksihan sa gitna ng bagyo ay simula pa lamang ng hiwagang nakatakdang pumasok sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang araw mula nang mangyari ang kakaibang bagyo. Bumalik sa dati ang buhay sa baryo. Muling pumapalaot ang mga mangingista bago magbukang liwayway at nagsisibalik pagsapit ng hapon, dala ang kani-kanilang huli. Ngunit para kay Lando, hindi na tuluyang nawala sa kanyang isipan ang malaking pagong na kanyang iniligtas. Madalas niyang maalala ang kakaibang tingin nito bago ito lumubog sa kailaliman. Hindi rin niya makalimutan ang bughaw na liwanag na tila nagligtas sa kanya sa gitna ng rumaragasang alon. Pinilit niyang isipin na baka pagod lamang siya noon, kaya kung ano-ano ang kanyang nakita. Ngunit may kakaibang pakiramdam siyang nagsasabing hindi iyon bunga ng kanyang imahinasyon. Isang gabi, matapos kumain kasama ang kanyang inang si Aling Rosa, naupo siya sa harap ng kanilang munting kubo. Maliwanag ang buwan at tila pilak ang kulay ng dagat sa ilalim ng liwanag nito. Tahimik ang buong baryo. Tanging ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan ang nagbibigay buhay sa gabi. Naisipan niyang maglakad patungo sa tabing dagat. Habang naglalakad siya sa mababaw na tubig, napansin niyang tila kumikislap ang bawat alon na sumasalubong sa kanyang mga paa. Huminto siya. Unti-unting lumakas ang liwanag sa ibabaw ng dagat. Ang tubig ay tila naging salamin na sumasalamin sa liwanag ng buwan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang umikot ang tubig sa kanyang harapan. Hindi ito parang ipo-ipo, bagkus ay tila isang banayad na sayaw ng mga alon. Unti-unting lumitaw ang isang anyo mula sa gitna ng dagat. Isang babaeng napakaganda ang dahan-dahang umangat mula sa tubig.
Mahaba ang kanyang buhok na tila hinahaplos ng hangin kahit walang malakas na simoy. Ang kanyang kasuotan ay kumikislap na wari hinabi mula sa liwanag ng buwan at mga alon. Sa kanyang ulo ay nakapatong ang isang korona na yari sa puting kabibe at asul na perlas. Hindi makapagsalita si Lando. Hindi siya makagalaw. Ngunit sa halip na takot, kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ngumiti ang mahiwagang babae. Lando, lalong nagulat ang binata. Kilala ninyo ako? Matagal na kitang pinagmamasdan. Napayuko si Lando bilang paggalang. Kung kayo man ay isang banal na nilalang, wala po akong nagawang karapat-dapat upang humarap sa inyo. Muling ngumiti ang babae. Ako ang tagapagbantay ng karagatang ito. Tahimik na nakinig si Lando. Marami ang naghahangad ng kayamanan mula sa dagat. Marami rin ang kumukuha ng higit sa kanilang kailangan. Ngunit kakaunti ang handang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Naalala ni Lando ang pagong. Biglang lumitaw sa tabi ng mahiwagang babae ang parehong malaking pagong na kanyang iniligtas. Malaya na itong lumalangoy. Wala na ang anumang bakas ng pagkakasakal ng lambat. Napangiti si Lando. Ikaw pala. Dahan-dahang lumapit ang pagong at marahang idinikit ang ulo nito sa kanyang kamay. Siya ang isa sa mga pinakamatandang tagapagbantay ng aking kaharian, sabi ng mahiwagang babae. Marami ang nakakita sa kanya, ngunit karamihan ay sinubukang hulihin siya upang ipagbili o katayin. Napayuko si Lando. Hindi ko po iyon magagawa. Alam ko. Tumahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Sinubok kita, Lando. Nagulat siya. Sinubok po ninyo ako? Oo. At pinili mong iligtas ang isang nilalang kahit kapalit nito ang pagkasira ng sarili mong lambat at ang pagkawala ng pagkakataong makahuli ng maraming isda. Napangiti lamang si Lando. Buhay pa rin po yon. Sa unang pagkakataon, tila lalong luminaw ang ngiti ng mahiwagang babae. Dahil sa kabutihan ng iyong puso, nais kitang gantimpalaan. Biglang lumiwanag ang buong dagat. Unti-unting umangat mula sa tubig ang isang maliit na kabibe. Pagbukas nito ay tumambad ang isang napakagandang perlas. Hindi ito tulad ng karaniwang perlas. May asul at gintong liwanag itong umiikot sa loob na tila may sariling buhay. Maingat na iniabot ito ng mahiwagang babae kay Lando. Ito ang perlas ng diwatang dagat. Nagatubili si Lando. Hindi ko po ito maaaring tanggapin. Bakit? Pakiramdam ko po'y hindi ako karapat-dapat. Ang tunay na karapat-dapat ay yaong hindi naghahangad nito. Dahan-dahang tinanggap ni Lando ang perlas. Pagdampi pa lamang nito sa kanyang palad ay nakaramdam siya ng kakaibang init. Hindi ito masakit. Bagkus ay tila nagbibigay ng kapanatagan at lakas. Ngunit bago pa siya makapagtanong, naging seryoso ang mukha ng mahiwagang babae. Pakinggan mong mabuti ang aking sasabihin. Tahimik na tumango si Lando. Habang nasa iyo ang perlas, pagpapalain ang iyong paglalayag, hindi ka mauubusan ng huli at iingatan ka ng dagat sa panahon ng panganib. Napuno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ngunit tandaan mo, bahagyang lumakas ang hangin. Ang kapangyarihan ng perlas ay hindi para sa kasakiman. Nauunawaan ko po. Kapag ginamit mo ito upang pagsamantalahan ng kapwa, unti-unti itong mawawalan ng liwanag. Kapag ipinagdamot mo ang biyayang matatanggap mo, babalik ito sa kailaliman ng dagat. At kapag nanaig ang kasakiman sa iyong puso, hindi na kita muling matutulungan. Mariing tumango si Lando. Ipinapangako ko po na gagamitin ko lamang ang anumang biyayang matanggap ko upang makatulong sa iba. Muling ngumiti ang diwatang dagat. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang aking pinili. Unti-unting nagsimulang maglaho ang kanyang anyo. Kasabay nito ay nagliliwanag ang buong dagat na tila napuno ng libu-libong bituin.
Bago tuluyang mawala ang mahiwagang babae, narinig ni Lando ang kanyang huling mga salita. Darating ang araw na susubukin ang iyong puso ng higit pa kaysa sa iyong lakas. Kapag dumating ang araw na iyon, alalahanin mong ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa dami ng buhay na iyong natulungan. Naglaho ang liwanag. Muling bumalik ang katahimikan ng gabi. Naiwang mag-isa si Lando sa dalampasigan. Mahigpit niyang hawak ang mahiwagang perlas na banayad na kumikislap sa kanyang palad. Hindi pa niya batid na simula pa lamang ito ng mas malalaking himalang magpapabago sa kanyang buhay at sa kapalaran ng buong baryo. Madaling araw pa lamang ay gising na si Lando. Hindi siya halos nakatulog sa magdamag. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari sa tabing dagat at ang mahiwagang perlas na ngayon ay maingat niyang inilagay sa isang maliit na supot na yari sa lumang tela. Isinabit niya ito sa kanyang leeg at itinago sa ilalim ng kanyang damit. Hindi niya sinabi sa kanyang inang si Aling Rosa ang tungkol sa diwatang dagat. Natatakot siyang isipin ng mga tao na siya ay nag-iimbento lamang ng kwento. Lumabas siya ng kanilang kubo habang malamig pa ang simoy ng hangin. Sa silangan ay nagsisimula pa lamang mamula ang langit. Isa-isa nang inilulunsad ng mga mangingisda ang kanilang mga bangka. "Lando!" sigaw ni Mang Isko. "Mukhang maganda ang panahon ngayon." "Opo, sana'y pagpalain tayong lahat ng dagat." Ngumiti ang matanda. "Ikaw talaga, lagi mong iniisip ang iba." Tahimik lamang na sumakay si Lando sa kanyang bangka at nagsimulang magsagwan patungo sa laot. Habang papalayo siya sa pampang, napansin niyang tila mas malinaw ang tubig kaysa dati. Kita niya ang mga bahura at maging ang maliliit na isdang naglalaro sa ilalim ng dagat. Nang marating niya ang dati niyang pangingisdaan, maingat niyang inihagis ang kanyang lambat. Hindi pa lumilipas ang ilang sandali ay tila may mabigat ng humihila rito. Napakunot ang kanyang noo. Hindi pa naman ganito kabilis dati. Dahan-dahan niyang hinila ang lambat. Nagulat siya. Puno ito ng malalaki at sariwang isda. May mga lapu-lapu, maya-maya, talakitok, at iba pang uri ng isdang bihirang mahuli sa bahaging iyon ng dagat. Hindi siya makapaniwala. Napakarami. Inayos niya ang kanyang huli at muling inihagis ang lambat. Muli itong napuno. Sa ikatlong ulit ay ganoon din ang nangyari. Hindi niya alam kung matutuwa o magtataka. Hindi niya maalala na naging ganon kasagana ang dagat sa buong buhay niya. Napahawak siya sa supot na nakasabit sa kanyang leeg. Bahagyang kumikislap ang mahiwagang perlas. Naalala niya ang sinabi ng diwatang dagat. Habang nasa iyo ang perlas, hindi ka mauubusan ng huli. Napayuko siya. Maraming salamat, hindi siya nagtagal sa laot. Pakiramdam niya ay sapat na ang kanyang nahuli para sa maraming pamilya. Pagdating niya sa pampang ay agad siyang napalibutan ng mga mangingisda. "Lando, napakarami ng huli mo. Paano mo nagawa iyan?" Napakamot lamang siya sa ulo. "Hindi ko rin alam. Marahil ay pinagpala lamang tayo ng dagat ngayong araw." Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa di kalayuan ay nakamasid si Don Marcelo. Nakita nito ang napakaraming isdang ibinababa mula sa maliit na bangka ni Lando. Imbes na humanga ay napuno ng inggit ang kanyang puso. "Imposible," bulong niya. "Luma ang bangka niya. Maliit ang lambat niya. Paano siya makahuhuli ng higit sa aking mga tauhan?" Tahimik siyang umalis habang mabigat ang loob. Samantala dinala ni Lando ang ilan sa kanyang huli sa palengke. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakauwi siyang may sapat na salapi upang makabili ng bigas, gulay, gamot para sa kanyang ina, at ilang pirasong bagong gamit sa bahay. Ngunit hindi roon nagtapos ang kanyang ginawa. Habang pauwi siya ay nadaanan niya ang kubo ng mag-asawang sina Mang Berto at Aling Sela. Ilang araw nang may sakit ang kanilang anak at wala silang maihain sa hapag.
Tahimik na iniabot ni Lando ang kalahati ng kanyang mga isda. "Huwag na kayong mag-alala. Bukas ay muli akong mangingisda." Napaluha si Aling Sela. "Paano ka namin mababayaran?" Umiling si Lando. "Kapag kayo naman ang may kakayahan, iba naman ang tulungan ninyo." Lumabas siyang nakangiti. Hindi niya alam na may isang batang nakakita sa kanyang ginawa. Kinahapunan, kumalat sa buong baryo ang balita. Nagbigay si Lando ng kalahati ng kanyang huli. Tinulungan niya ang pamilya ni Mang Berto. Talagang mabuti ang batang iyon. Lalong minahal ng mga tao si Lando. Ngunit kasabay ng pagtaas ng kanilang paghanga ay lalo ring lumalim ang inggit ni Don Marcelo. Kinagabihan, habang mag-isang nakaupo si Don Marcelo sa kanyang malaking bahay, tinawag niya ang dalawa niyang pinagkakatiwalaang tauhan. "Bantayan ninyo si Lando. Nais kong malaman kung bakit siya biglang sinuwerte. Ayaw kong may lihim siyang hindi ko nalalaman." Tumango ang dalawang lalaki. Hindi nila alam na ang lihim na kanilang hinahanap ay hindi kayang nakawin ng lakas o ng salapi. Sapagkat ang tunay na pinagmulan ng biyaya ni Lando ay hindi ang mahiwagang perlas lamang, kundi ang kabutihang nananatili sa kanyang puso. At habang nagsisimulang mamunga ang kabutihang iyon, unti-unti namang nabubuo ang anino ng kasakiman na susubok sa kanyang katatagan. Mula nang maging masagana ang huli ni Lando, nagbago ang takbo ng buhay sa baryo. Hindi na siya umuuwing walang dala. Sa bawat paglalayag ay sapat ang kanyang nahuhuling isda upang maipagbili sa palengke at may maibahagi pa sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ngunit kahit dumarami ang kanyang kinikita, hindi nagbago ang kanyang pamumuhay. Nanatili pa rin siyang nakatira sa maliit nilang kubo kasama si Aling Rosa. Ang lumang bangka ng kanyang ama ang patuloy niyang ginagamit. Hindi siya bumili ng mamahaling kasuotan, niniyayabang ang kanyang bagong biyaya. Mas mabuti ng simple ang buhay basta't malinis ang konsensya, madalas niyang sabihin sa kanyang ina. Lalong humanga si Aling Rosa sa kanyang anak. Ang tunay na kayamanan ay ang pusong marunong magpasalamat. Lumipas ang mga araw at mas marami ng mangingisda ang nakapansin sa kakaibang swerte ni Lando. May ilan na natuwa para sa kanya. May ilan ding nagtaka. Ngunit mayroon ding nagsimulang mainggit. Pinakamatindi sa lahat ang nararamdaman ni Don Marcelo. Halos araw-araw niyang pinagmamasdan si Lando mula sa malayo. Hindi niya matanggap na ang isang mahirap na mangingisda ay unti-unting nagiging mas iginagalang kaysa sa kanya. Isang hapon, ipinatawag niya ang dalawa niyang tauhan. "Ano ang inyong nalaman?" Nagkatinginan ang dalawa bago sumagot. "Wala po kaming nakitang kakaiba. Pareho lamang po ang kanyang ginagawa sa ibang mangingisda. Lumalayag siya ng madaling araw, naghahagis ng lambat at umuwi." Lalong sumama ang mukha ni Don Marcelo. "Hindi maaari. May lihim siya. Hanapin ninyo. Ano man ang kailangan ninyong gawin." Kinabukasan, lihim na sinundan ng dalawang tauhan si Lando habang papunta siya sa dagat. Mula sa malayo ay pinagmasdan nila ang bawat kilos ng binata. Ngunit wala silang napansing kakaiba. Hindi nila nakita ang perlas na nakasabit sa ilalim ng kanyang damit. Hindi rin nila nakita ang banayad na pagliwanag nito tuwing inihahagis niya ang lambat. Pagbalik nila kay Don Marcelo, wala silang naiuwing kasagutan. Galit na galit ang mayamang mangingisda. Walang taong ganito kaswerte. May itinatago siya. Samantala, walang kamalay-malay si Lando sa mga nangyayari. Sa halip na isipin ang kanyang sarili, nagpasya siyang bumili ng bagong lambat para kay Mang Isko na matagal nang gumagamit ng sirang kagamitan. Nang iabot niya ito sa matanda, halos hindi ito makapagsalita. "Lando, napakamahal nito." "Regalo ko po. Hindi ko ito matatanggap. Kung mas marami po kayong mahuhuli, mas marami rin kayong maipapakain sa inyong pamilya."
Napaluha si Mang Isko. Hindi nagtagal ay nalaman ito ng buong baryo. Unti-unting nabuo ang isang bagong samahan ng mga mangingisda. Nagtutulungan sila sa pag-aayos ng mga bangka, nagbabahaginan ng pagkain, at nagtuturo ng tamang paraan ng pangingisda sa mga kabataan. Naging mas masaya ang baryo. Ngunit habang nagiging mas masagana ang mga tao, lalo namang lumalalim ang inggit ni Don Marcelo. Isang gabi, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang iniisip ang tanong. Bakit siya? Ako ang may pinakamalaking bangka. Ako ang may pinakamaraming lambat. Ako ang may pinakamaraming tauhan. Bakit siya ang pinagpapala? Sa sobrang galit, hinampas niya ang mesa. Hindi niya napansin ang isang matandang babaeng nakatayo sa labas ng kanyang bahay. Tahimik lamang itong nakatingin sa kanya bago naglakad palayo. Kinabukasan, habang papalaot si Lando, muling napansin niyang bahagyang umiilaw ang perlas. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi init ang kanyang naramdaman. Bagkus ay tila isang banayad na babala. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang dagat. Ngunit pakiramdam niya ay may matang lihim na sumusunod sa bawat galaw niya. Hindi niya alam na sa di kalayuan ay may isang maliit na bangkang nakatago sa likod ng malalaking batuhan. Naroon ang 2 tauhan ni Don Marcelo. Tahimik nilang minamasdan ang bawat kilos ni Lando. At sa araw na iyon, nagsimula silang maghinala na may isang bagay siyang laging itinatago sa ilalim ng kanyang damit. Hindi pa nila alam kung ano yon. Ngunit determinado silang malaman ang lihim ng mangingisdang unti-unting binabago ang kapalaran ng buong baryo. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang lahat. Patuloy na pumapalaot si Lando bago sumikat ang araw at umuwi namang may masaganang huli. Sa bawat biyayang kanyang natatanggap, lalo lamang siyang nagiging mapagbigay sa mga nangangailangan. Maraming pamilya sa baryo ang muling nagkaroon ng pag-asa. May mga batang hindi na natutulog na gutom. May mga matatandang muling nakapagpapagamot. At may mga mangingisdang nakapagpagawa ng kanilang sirang bangka dahil sa tulong ni Lando. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, patuloy na pinapakain ng inggit ang puso ni Don Marcelo. Hindi siya mapakali. Araw at gabi niyang iniisip ang lihim ni Lando. Isang umaga, bago pa man pumalaot ang binata, lihim siyang sinundan ng 2 tauhan ni Don Marcelo. Maingat silang nagtago sa likod ng malalaking batuhan sa dalampasigan. Mula roon ay malinaw nilang nakikita ang bawat kilos ni Lando. Habang inaayos nito ang kanyang lambat, bahagyan niyang inilabas ang maliit na supot na nakasabit sa kanyang leeg. Binuksan niya ito upang tiyaking naroon pa rin ang mahiwagang perlas. Sa pagsikat ng unang sinag ng araw, kumislap ito sa loob ng ilang sandali. Nagkatinginan ng 2 tauhan. Nakita mo ba yon? Oo. May itinatago siya. Hindi na nila hinintay ang iba pang mangyari. Tahimik silang bumalik upang ipaalam ang kanilang nakita kay Don Marcelo. Nang marinig niya ang balita, naningkit ang kanyang mga mata. Perlas? Opo. Kumikislap po ito. At lagi niya itong suot. Ngumiti si Don Marcelo, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng kasakiman. Kaya pala, hindi suwerte ang dahilan. May mahiwagang bagay siyang itinago. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bintana. Kung nasa akin ang perlas na iyon, lalo akong yayaman. Hindi na niya inisip kung paano ito nakuha ni Lando. Hindi rin niya naisip kung nararapat ba itong kunin. Ang tanging nasa isip niya ay angkinin ang mahiwagang perlas. Samantala, walang kamalay-malay si Lando. Habang nasa laot, muli niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng dagat. May ilang puting ibon ang paikot-ikot sa ibabaw ng kanyang bangka. Ang tubig ay malinaw at tila mas bughaw kaysa karaniwan. Maya-maya'y muling lumitaw ang malaking pagong. Tahimik itong lumalangoy sa tabi ng bangka. Napangiti si Lando. Masaya akong makita kang muli. Hindi nagsalita ang pagong, ngunit tila nauunawaan nito ang kanyang sinabi.
Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan itong lumangoy palayo. Kasabay nito ay bahagyang uminit ang perlas sa kanyang dibdib. Biglang naalala ni Lando ang babala ng diwatang dagat. Darating ang araw na susubukin ang iyong puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang pag-aalala. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga siya sa kanilang kubo, may narinig siyang mahinang katok sa pintuan. Pagbukas niya, wala siyang nakita. Ngunit sa ibaba ng pintuan ay may nakalagay na isang maliit na kabibe. Kinuha niya ito. Sa loob ay may isang pirasong dahon ng niyog na may nakasulat na ilang salita. Mag-ingat ka. May mga matang nagmamasid sa iyong kayamanan. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang nag-iwan nito? Hindi niya alam. Mabilis siyang lumabas upang tumingin sa paligid. Tahimik ang buong baryo. Wala ni isang tao sa daan. Mahigpit niyang hinawakan ang mahiwagang perlas. Sa unang pagkakataon mula nang mapasa kanya ito, nakaramdam siya ng tunay na panganib. Samantala, sa malaking bahay ni Don Marcelo, lihim na binubuo ang isang masamang plano. Sa susunod na siya'y pumalaot, wika niya sa kanyang mga tauhan, susundan ninyo siya. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, kunin ninyo ang perlas. Tahimik na tumango ang dalawa. Hindi nila alam na ang perlas ay hindi lamang isang kayamanan. Ito ay biyayang ipinagkakaloob lamang sa pusong tunay na mabuti. At ang sino mang magtatangkang angkinin ito sa pamamagitan ng kasakiman ay haharap sa kapalarang hindi nila kailanman inaasahan. Maagang maaga pa lamang ay gising na si Lando. Hindi nawala sa kanyang isipan ang mahiwagang babalang iniwan sa kanilang pintuan noong nakaraang gabi. Paulit-ulit niyang binasa sa kanyang alaala ang mga salitang nakasulat sa dahon ng niyog. Mag-ingat ka, may mga matang nagmamasid sa iyong kayamanan. Hindi niya alam kung sino ang nagbigay ng babala, ngunit ramdam niyang hindi iyon basta pananakot lamang. Tahimik niyang isinuot ang supot na kinalalagyan ng mahiwagang perlas at humarap sa kanyang ina. Lando, parang mabigat ang iniisip mo, sabi ni Aling Rosa. Ngumiti siya upang hindi ito mag-alala. Wala po iyon, inay. Mag-iingat lamang po ako sa dagat. Mag-iingat lagi. Hindi lamang sa dagat kundi pati sa mga taong may masamang balak. Napatingin si Lando sa kanyang ina. Hindi niya ito sinabihan tungkol sa babala, ngunit tila naramdaman na rin nito ang nalalapit na panganib. Makalipas ang ilang sandali ay muli siyang pumalaot. Hindi niya napansing may dalawang maliit na bangka ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Nakatago ang mga ito sa likod ng malalaking batuhan. Naroon ang dalawang tauhan ni Don Marcelo. Tahimik nilang sinusundan ang bawat galaw ni Lando. Nang marating niya ang kanyang pangingisdaan, inihagis niya ang lambat. Muli itong napuno ng maraming isda. Ngunit bago pa niya tuluyang maiyahon ang lambat, napansin niyang tila may dalawang bangkang mabilis na papalapit. Napakunot ang kanyang noo. Hindi niya nakilala ang mga lalaki dahil nakatakip ang kanilang mga sombrero. Paglapit nila, ngumiti ang isa. Magandang umaga, Lando. Magandang umaga rin. Napakaganda yata ng huli mo. Pinagpapala lamang tayo ng dagat. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Pagkatapos ay tumalon ng isa sa bangka ni Lando. Ano ang ginagawa ninyo? Gulat na tanong niya. Wala kaming pakay sa mga isda. Ang gusto namin ay ang perlas. Nabigla si Lando. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Huwag ka nang magkaila. Nakita ka namin. Alam naming may mahiwagang perlas kang itinatago. Hindi kumibo si Lando. Mabilis niyang napagtantong sila ang mga taong nagmamatsyag sa kanya. Ibigay mo na lamang ito. Hindi namin nais na may masaktan. Mahigpit na hinawakan ni Lando ang supot sa kanyang dibdib. Hindi ko ito maaaring ibigay. Galit na galit ang dalawang lalaki. Sabay silang lumapit upang agawin ang supot. Nagkaroon ng pagtutulakan sa ibabaw ng maliit na bangka. Dahil sa lakas ng kanilang pag-aagawan, biglang natanggal ang tali ng supot.
tumilapo ng mahiwagang perlas. Lahat ay napasigaw. Diretso itong nahulog sa dagat. Napayuko ang tatlo. Ngunit sa halip na tuluyang lumubog, nagsimulang magliwanag ang buong paligid. Mula sa kailaliman ay umakyat ang napakaraming maliliit na isda na kumikislap na parang mga bituin. Kasunod nito ay lumitaw ang malaking pagong. Lumangoy ito sa ilalim ng perlas. Hindi hinayaang lumubog ang mahiwagang kayamanan. Unti-unti nitong itinulak ang perlas pabalik sa ibabaw ng tubig. Nagulat ang dalawang magnanakaw. Bago pa nila ito maabot, isang napakalakas na alon ang biglang umangat. Hindi nito sinira ang bangka ni Lando. Sa halip, itinulak nito palayo ang dalawang lalaki. Napabaligtad ang kanilang bangka. Nalaglag sila sa dagat. Nagsimula silang humingi ng saklolo. Hindi kami marunong lumangoy. Hindi nagdalawang isip si Lando. Sa kabila ng ginawa nila, agad niyang inihagis ang isang lupid. Kapit! Isa-isa niyang hinila ang dalawang lalaki hanggang makasampa silang muli sa kanilang bangka. Hingal na hingal ang dalawa. Hindi sila makatingin sa mukha ni Lando. Bakit mo kami iniligtas? Mahina nilang tanong. Tao pa rin kayo. Hindi ko hahayaang may mamatay dahil lamang sa galit. Napayuko ang dalawang lalaki. Ngayon lamang nila naranasan ang ganitong kabutihan mula sa taong nais nilang pagnakawan. Tahimik silang umalis. Hindi na nila tinangkang kunin ang perlas. Habang papalayo ang kanilang bangka, napansin nilang muli itong napunta sa kamay ni Lando. Kumikislap ito ng mas maliwanag kaysa dati. Pagbalik nila sa baryo, agad silang humarap kay Don Marcelo. Nakuha ba ninyo? Tanong nito. Tahimik silang umiling. Hindi po. Bakit? Hindi agad sila nakasagot. Sa wakas ay sinabi ng isa ang buong nangyari. Hindi makapaniwala si Don Marcelo. Niligtas pa niya kayo? Opo. Kahit kami ang gustong magnakaw sa kanya. Tumahimik si Don Marcelo. Ngunit sa halip na magsisi, lalo lamang tumigas ang kanyang puso. Kung hindi ninyo kayang gawin, ako mismo ang kukuha ng perlas. Samantala, habang papauwi si Lando, hindi niya napansin ang banayad na liwanag na sumasabay sa kanyang bangka sa ilalim ng dagat. Mula sa kailaliman ay tahimik na pinagmamasdan siya ng diwatang dagat. Ngumiti ito nang makita niyang kahit sa harap ng pagtataksil at panganib, hindi pa rin nagbago ang kabutihan ng puso ni Lando. Ngunit alam niyang ang pinakamabigat na pagsubok ay hindi pa dumarating. Nang sumunod na mga araw ay naging usap-usapan sa buong baryo ang nangyaring pagtatangka sa dagat. May mga mangingisdang nagsabing may mga lalaking muntik ng malunod, ngunit iniligtas pa rin ni Lando kahit sila mismo ang nagbanta sa kanyang buhay. Hindi alam ng karamihan ang tunay na dahilan ng pangyayari, ngunit lalo pang tumaas ang paggalang ng mga tao kay Lando. Napakabuti talaga ng batang yon. Kahit ang kaaway ay tinutulungan. Kung lahat ng tao ay tulad niya, magiging payapa ang baryong ito. Habang dumarami ang papuri kay Lando, lalo namang nababalot ng galit si Don Marcelo, pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang kanyang impluensya sa baryo. Isang gabi, mag-isa siyang nakaupo sa kanyang malaking bahay. Sa harap niya ay nakapatong isang lumang mapa ng karagatan. May isang matandang mangingisda na minsang nagsabi sa kanya na sa pinakagitna ng dagat ay may bahaging iniiwasan ng lahat. Tinatawag nila itong bahura ng mga anino. Maraming bangka ang nawawala roon kapag may bagyo. Ngunit naniwala si Don Marcelo na doon nagmumula ang himala ni Lando. Kung mapupunta siya roon, bulong niya sa sarili, hindi na siya makababalik. Kinabukasan, maagang dumating si Don Marcelo sa pantalan. Lumapit siya kay Lando na tila walang nangyari sa nakaraan. Lando. Magalang na yumuko ang binata. Magandang umaga po. Nabalitaan kong mahusay kang mangingisda.
Marami raw isda sa bahura ng mga anino. Napakunot ang noo ni Lando. Hindi po ako nakarating doon kailanman. Kung matapang ka, subukan mong mangisda roon. Marami ang nakarinig sa kanilang pag-uusap. Agad na sumingit si Mang Celso. Huwag kang pupunta roon, Lando. Mapanganib ang lugar na yon. Ngunit ngumiti lamang si Lando. Hindi ko naman po balak. Tahimik siyang pumalaot sa kanyang karaniwang pangingisdaan. Ngunit habang nasa dagat siya, unti-unting nagbago ang direksyon ng hangin. Lumakas ang agos. Napansin niyang hindi niya namamalayan na inaanod na pala ang kanyang bangka. Sinubukan niyang magsagwan pabalik, ngunit tila may puwersang humihila sa kanya papalayo. Nang tumingala siya, nagulat siya. Sa di kalayuan ay nakatayo ang matatarik na batuhan ng bahura ng mga anino. Napabuntong hininga siya. Hindi maaari. Patuloy niyang pinilit na baguhin ang direksyon ng bangka. Ngunit lalo lamang lumalakas ang agos. Biglang nagsimulang umitim ang langit. Humampas ang malalaking alon. Nagmistulang galit ang buong dagat. Mahigpit niyang hinawakan ang timon. Sa gitna ng unos, muli niya naramdaman ang init ng mahiwagang perlas. Unti-unti itong nagliwanag. Kasabay nito ay lumitaw ang malaking pagong. Lumalangoy ito sa unahan ng bangka. Hindi ito lumalayo, para bang may nais itong ipasunod. Walang ibang magawa si Lando kundi sundan ito. Maya-maya ay may nakita siyang makitid na daan ng ligtas sa pagitan ng matutulis na batuhan. Doon siya dinala ng pagong. Habang sinusundan niya ito, ang malalaking alon ay tila nahahati sa magkabilang panig ng kanyang bangka. Hindi nagtagal ay nakalabas siya sa mapanganib na bahagi ng dagat. Kasabay noon ay biglang humupa ang bagyo. Unti-unting lumiwanag ang kalangitan. Napaupo si Lando sa bangka habang malalim ang kanyang paghinga. Salamat. Pagtingin niya sa paligid, wala na ang malaking pagong. Ngunit sa ibabaw ng tubig ay may isang puting kabibe na dahan-dahang inaanod patungo sa kanyang bangka. Kinuha niya ito. Pagbukas niya ay wala siyang nakitang kayamanan. May isang maliit na piraso lamang ng kabibe na may nakaukit na mga salita. Ang kabutihan ang tunay na kalasag laban sa kadiliman. Mahigpit niya itong isinara at inilagay sa kanyang bulsa. Pagbalik niya sa baryo ay nagulat ang lahat nang makita siyang ligtas. Nakabalik siya! Akala namin ay nilamon na siya ng bahura ng mga anino. Maging si Don Marcelo ay hindi makapaniwala. Imbes na matuwa ay lalo siyang nagalit. Hindi niya alam na habang lalo niyang sinusubukang pabagsakin si Lando, lalo lamang pinatutunayan ng dagat na ang biyaya ay hindi kailanman mapapasakamay ng taong nabubuhay sa kasakiman. At sa kailaliman ng karagatan, tahimik na pinagmamasdan ng diwatang dagat ang mga pangyayari. Alam niyang nalalapit na ang araw ng huling pagsubok, isang pagsubok na magpapasya sa magiging kapalaran ni Lando, ni Don Marcelo at ng buong baryong kanilang minamahal. Lumipas ang ilang araw matapos makabalik ng ligtas si Lando mula sa bahura ng mga anino. Sa bawat pagdaan ng araw ay lalo niyang pinahahalagahan ang bawat biyayang kanyang natatanggap. Hindi siya nagsawang magpasalamat sa dagat at sa may kapal sa bawat pag-uwi niyang ligtas. Samantala, hindi na halos makatulog si Don Marcelo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang kabiguang maranasan ang biyayang tinatamasa ni Lando. Sa bawat papuring naririnig niya mula sa mga tao, lalo lamang tumitindi ang galit sa kanyang puso. Hanggang kailan siya ang hahanga ng lahat, bulong niya sa sarili. Sa sobrang pagkainis, nagpasya siyang gumawa ng isang huling plano. Kinabukasan, ipinatawag niya ang lahat ng mangingisda sa baryo. Ako ang sasagot sa isang malaking salo-salo mamayang gabi, malakas niyang pahayag. Nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Nagtaka ang mga tao. Hindi kasi ugali ni Don Marcelo ang magpakita ng kabutihang loob. Gayunman, marami pa rin ang dumalo, kabilang si Lando at ang kanyang inang si Aling Rosa. Masaya ang umpukan.
May pagkain at inumin sa bawat mesa. Ngunit habang abala ang lahat sa kwentuhan, lihim na lumapit si Don Marcelo kay Lando. Lando, opo? Marami akong pagkakamali sa iyo. Nais kong humingi ng tawad. Napangiti si Lando. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Kung ganoon, tanggapin mo ang maliit kong handog. Iniabot ni Don Marcelo ang isang kahong yari sa kahoy. Binuksan ito ni Lando. Sa loob ay isang maliit na supot na tila yari sa mamahaling tela. Salamat po. Hindi alam ni Lando na habang hawak niya ang kahon, palihim na sinubukan ni Don Marcelo na tanggalin ang supot na nakasabit sa kanyang leeg. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, biglang uminit ang mahiwagang perlas. Napaatras siya, para bang may hindi nakikitang puwersang humadlang sa kanya. Napatingin sa kanya si Lando. Ayos lang po ba kayo? Napahiya si Don Marcelo. Oo, napadulas lamang ako. Tahimik siyang lumayo. Sa gabing iyon, hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Mabilis siyang nagtungo sa tabing dagat. Mag-isa siyang sumigaw sa gitna ng dilim. Bakit siya? Bakit hindi ako? Ako ang may yaman. Ako ang may kapangyarihan. Ako ang nararapat magkaroon ng mahiwagang perlas. Biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting kumislap ang tubig. Mula sa gitna ng dagat ay lumitaw ang diwatang dagat. Ngunit hindi tulad ng una niyang pagpapakita kay Lando, seryoso ang kanyang mukha. Tinatawag mo ba ako? Napatras si Don Marcelo. Ikaw. Ikaw ang nagbibigay ng biyaya kay Lando. Tama. Ibigay mo sa akin ang perlas. Umiling ang diwatang dagat. Ang biyaya ay hindi hinihingi ng pusong sakim. Mas mayaman ako kaysa sa kanya. Ngunit hindi mas mayaman ang iyong puso. Natahimik si Don Marcelo. May pagkakataon ka pang magbago. Iwan mo ang iyong kasakiman. Tumulong ka sa iyong kapwa. At matututuhan mong ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong pag-aari. Ngunit sa halip na magsisi, napuno ng galit si Don Marcelo. Kung hindi mo ako bibigyan, kukunin ko ang perlas sa sarili kong paraan. Biglang naglaho ang ngiti ng diwatang dagat. Unti-unting humupa ang liwanag sa paligid. Kung iyan ang iyong pasya, wika niya, ikaw mismo ang gagawa ng iyong kapalaran. Unti-unti siyang naglaho sa gitna ng dagat. Naiwang mag-isa si Don Marcelo. Hindi niya napansin na sa kanyang pag-uwi ay tila lalong dumilim ang paligid. Maging ang mga alon ay tila umiwas sa kanyang dinaraanan. Samantala, sa kanilang munting kubo, tahimik na natutulog si Lando. Hindi niya alam na ang pinakamatinding pagsubok ay nakatakda ng dumating. Isang pagsubok na hindi lamang para sa mahiwagang perlas, kundi para sa kabutihang matagal na niyang pinanghahawakan. Pagsapit ng madaling araw, kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Ang dagat na dati banayad ay tila naghahanda sa isang malaking pangyayari. Makakapal na ulap ang unti-unting nagtipon sa kalangitan at ang malamig na hangin ay humahaplos sa mga kubo na parabang nagbibigay ng babala. Nagising si Lando dahil sa malalakas na katok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya ay bumungad ang ilang mangingisda. Lando! Malaking problema. Si Don Marcelo ay pumalaot kagabi at hanggang ngayon ay hindi pa nakakabalik. Nagulat si Lando. Nag-iisa lang ba siya? Tumango ang mga mangingisda. Wala siyang isinamang tauhan. Tahimik na napatingin si Lando sa dagat. Naalala niya ang sinabi ng diwatang dagat tungkol sa kasakiman at sa bunga nito. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Inay, kailangan kong tumulong. Mahigpit na hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang kamay. Mag-ingat ka, anak. Tumango si Lando at agad na sumakay sa kanyang bangka. Habang papalapit siya sa gitna ng dagat, lalo pang lumalakas ang hangin. Tumataas ang mga alon at tila naglalaban ang langit at karagatan.
Maya-maya ay nakita niya ang malaking bangka ni Don Marcelo. Halos wasak na ito. Naputol ang layag at sira ang timon. Sa gitna nito ay nakakapit si Don Marcelo sa isang kahoy habang halos mawalan na ng lakas. "Lando, tulungan mo ako." Agad niyang inilapit ang kanyang bangka. Sa sandaling iyon ay muling nagsimulang kumislap ang mahiwagang perlas. Kasabay nito ay lumitaw ang malaking pagong at umikot sa paligid ng dalawang bangka. Unti-unting humupa ang malalaking alon. Maingat na hinila ni Lando si Don Marcelo patungo sa kanyang bangka. Pagkasampa nito ay napaluhod siya sa pagod. Matagal siyang hindi makapagsalita. Sa wakas ay tumingala siya kay Lando. Bakit mo pa ako iniligtas? Napakarami kong ginawang masama sa iyo. Gusto kong kunin ang perlas. Gusto kitang pabagsakin. Tuluyan na sana akong nalunod." Tahimik nang ngumiti si Lando. "Kung hinayaan kitang mamatay, magiging katulad lamang din ako ng taong ayaw kong maging." Napaluha si Don Marcelo. Sa unang pagkakataon sa maraming taon ay tunay siyang nagsisi. "Patawarin mo ako. Pinairal ko ang aking kasakiman. Akala ko ang yaman ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngayon ko lamang naunawaan na ang taong tunay na mayaman ay ang marunong magmahal at tumulong." Habang nagsasalita siya, muling lumiwanag ang buong dagat. Unti-unting lumitaw ang diwatang dagat sa ibabaw ng mga alon. Tahimik na yumuko si Lando. Napaluha naman si Don Marcelo. "Diwatang dagat." Nabigo ako. Umiling ang diwatang dagat. Ang pinakamahalagang tagumpay ay ang pagtanggap sa sariling pagkakamali. Tumingin siya kay Don Marcelo. Ang puso ng tao ay maaaring mabago kung tunay ang pagsisisi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lando. Muli mong pinili ang kabutihan kaysa sa paghihiganti. Pinatunayan mong karapat-dapat kang maging tagapag-ingat ng perlas ng diwatang dagat. Unti-unting lumutang ang mahiwagang perlas mula sa dibdib ni Lando. Kumikislap ito ng mas maliwanag kaysa dati. Pagkaraan ng ilang sandali ay dahan-dahan itong bumalik sa kanyang palad. Ang biyayang ito ay mananatili sa iyo hanggat ginagamit mo ito para sa kapakanan ng iba. Nagpasalamat si Lando. Pagbalik nila sa baryo, sinalubong sila ng mga tao. Labis silang nagalak nang makitang ligtas ang dalawa. Mula sa araw na iyon ay nagbago si Don Marcelo. Kinamit niya ang kanyang kayamanan upang tumulong sa mga mangingisda. Nagpagawa siya ng mga bagong bangka para sa mga mahihirap. Nagbigay siya ng mga lambat sa mga nagsisimula pa lamang mangisda. At higit sa lahat, humingi siya ng tawad sa buong baryo. Samantala, ipinagpatuloy ni Lando ang kanyang pangarap. Sa tulong ng biyayang natanggap mula sa mahiwagang perlas, nagpatayo siya ng isang paaralan upang makapag-aral ang mga bata ng walang bayad. Nagpatayo rin siya ng maliit na pagamutan para sa mga mangingisdang nasusugatan o nagkakasakit. Tinulungan niya ang magkaroon ng maayos na hanapbuhay ang bawat pamilya sa baryo. Hindi nagtagal, ang dating mahirap na pamayanan ay naging isa sa pinakamasagana at pinakamatatag na baryo sa kanilang lalawigan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, nanatiling mapagkumbaba si Lando. Tuwing madaling araw, bago siya pumalaot, humihinto muna siya sa tabing dagat upang magpasalamat. Minsan, habang papalubog ang araw, muling lumitaw sa malayo ang malaking pagong. Tahimik itong lumangoy sa ibabaw ng dagat bago muling lumubog sa kailaliman. Napangiti si Lando. Alam niyang hindi na niya kailangang makita pa ang diwatang dagat upang malaman na patuloy itong nagbabantay sa kanilang karagatan. At habang nananatili ang kabutihan sa puso ng mga tao, mananatiling buhay ang hiwaga ng perlas ng diwatang dagat. Isang biyayang hindi sinusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa dami ng pusong natutulungang umasa at magsimulang muli. Aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang ginto o ang mahiwagang perlas. Ito ay ang pusong marunong tumulong, magpatawad at magbahagi ng biyaya sa kapwa.
Ang kabutihan ay laging may magandang kapalit. Wakas.